Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo, so tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo, so tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ika nga ng marami, a dog is a man's best friend. Yan ay dahil hindi lang sa kulit o comfort na naibibigay ng mga alagang hayop, bagkus sila rin ay marunong na makiramdam, gaya ng pag-aabang sa tuwing umuwi ang kanilang mga amo, gamit ang kanilang tinatawag na instinct. Ayon kasi sa mga eksperto, bukod sa 5 pandaman na mayroon ng aso, tulad ng paningin, pangamoy, pandama, pandinig at panlasa, tulad din ng sa mga tao, ay maaaring mayroon din silang tinatawag na sixth sense. Ayon kay Dr. Malcolm Weir ng VCA Animal Hospital, bagamat walang malinaw na paliwanag sa pagkakaroon ng ika-6 na pandama ang mga aso, may mga anecdote naman ang nagsasabi na ito ay nagmumula sa kanilang instinct o increased sensitivity, kung kaya basta-basta na lamang silang lumalapit kapag nakakaramdam ng lungkot o kasiyahan ng kanilang fur parents. Dagdag pa ni Dr. Malcolm, may mga senses din na mayroon ng mga aso na mas malakas kaysa sa mga tao, gaya na lamang sa pang-amoy. Base kasi sa pag-aaral, mas malakas raw umano ng 10,000 beses kumpara sa smell range ng isang tao. Gayun din sa pandinig na mataas na sound frequencies ang kayang marinig ng aso, kung kaya't minsan nararamdaman din ng mga ito na may paparating na malakas na ulan o sama ng panahon. Kaya naman muling paalala ng mga eksperto, mas mahalin natin ang ating mga alagang aso dahil your dog knows you. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1 na naman
ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Oras sa buong Pilipinas, 7 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulyas at Yuel Reyes. DZRH Boom! Balita! Boom! Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom! Balita! Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom! Balita! Boom! Balita! Magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao sa ulohon ng ating mga balita. Balita! Boom! Balita! Higit 400 Pilipinong naipit sa tensyon sa gitnang silangan, nakauwi na ng bansa sakay ng chartered flight. Balita! Boom! Balita! Higit 20 pesos na taas presyo sa diesel, 16 pesos sa gasolina namumuro sa susunod na linggo. Balita! Boom! Balita! 5,000 pesos na ayuda para sa mga PUV drivers hindi sapat ayon sa Ibon Foundation. Balita! Boom! Balita! Presyo ng pandesal asahang tataas, epekto ng ultra oil price hike ayon naman yan sa grupo ng mga panadero. Balita! Boom! Balita! Special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City natapos na. Mananalong kandidato posibleng iproklama bukas ayon sa COMELEC. Balita! Boom! Balita! At pinakamalamig na 7.5 degrees Celsius sa temperatura ngayong amihan season na itala sa La Trinidad, Benguet. Balita! Boom! Balita! Yan ho ang ating headlines dito sa DZRH Boom Balita. Araw ho ngayon ng Sabado, March 14, 2026. Sa pangalan ho ni Yuel Reyes. Ako ho inyong makakasama sa isang oras sa balitaan. Ito ho si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita! Boom! Balita! 9 na minuto makalipas ho ang alas 5 ng hapon. Sa detalye ho ng ating mga balita. Dumating na ng bansa ang aabot sa 442 Pilipino mula ho sa United Arab Emirates sakay ng government charter flight. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Leo Kakdak, lumapag ang B747-400 flight pasado alas 12 ngayong tanghali sa NAIA Terminal 3. Lula ng eroplano ang 442 Pinoy kabilang ang higit 200 overseas Filipino workers. Samantala, isa pang charter flight mula sa Saudi Arabia, Kuwait at Bahrain ang nakatakdang dumating ng bansa sa linggong sakay naman ang higit 300 mga OFW. Balita! Boom! Balita! Samantala, dumating na sa Pilipinas ang labi ni OFW Mary Ann De Vera na nasawi sa missile attack sa Tel Aviv, Israel sa gitna ng tensyon sa Middle East. Kasamang nakauwi si Bernie Lavarias, ang asawa ni Mary, kaninang madaling araw. Si De Vera ay isang Filipina caregiver na nasawi matapos tamaan ng shrapnel mula sa isang missile attack ng bansang Iran habang inililigtas ang kanyang amo noong February 28. Ang mga labi ay sinalubong ng pamilya ni De Vera at mga opisyal ng pamahalaan para matiyak ang agarang pagbibigay ng tulong sa kanila. Patuloy naman na nakatutok ang DMW at OWA sa pagbibigay ng kinakailangang tulong at suporta para sa pamilya ng nasawi nating kababayan sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Balita! Boom! Balita! Samantala, kapit na mga motorista. Posibleng umabot sa higit 20 pesos ang taas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry sources, 20 pesos hanggang 22 pesos ang dagdag sa kada litro ng diesel. Habang 14 pesos naman hanggang 16 pesos sa kada litro ng gasolina.
Posible namang humigit kumulang 8 pesos ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Ang pagtaya ng industry sources ay batay sa 5 araw na kalakalan sa world market na itinutulak pa rin ang giyera sa gitnang silangan. Balita! Boom! Balita! Kaugnay ho niyan, hindi sapat ang tig 5,000 pesos na halaga ng fuel subsidy para sa mga nasa sektor ng transportasyon sa gitna ng krisis ng langis. Sa panayam ho ng programang Special on Saturday, sinabi ni Ibon Foundation Chief Executive Sonny Africa na hindi sapat ang 5,000 piso kung patuloy lamang ding tataas ang presyo ng krudo. Ayon kay Africa, bukod sa maliit na halaga ay iilan lamang din ang makatatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, kaya nananatiling kawawa ang mga tsuper sa bansa. Hindi naman na natutulungan. May more or less 250 to 300,000 jeepney drivers. May more or less 1.2 million tricycle drivers. Idagdag pa dyan yung mga motorcycle taxis, mga delivery riders. Aabot yan ng, I think, more or less 70 to 80,000 sa buong Pilipinas. So, ang kailangan tulungan na tinatamaan ng pagtaas ng presyo ng krudo, more or less 1.5 to 1.6 million. Tapos ang tutulungan lang nila, 300 plus thousand. So sa amin, emblematic yun na may show off, may press release, ang dami namin mobilize na pera, ang dami namin tutulungan. Pero mapapansin nyo, hindi lang ngayon, pati nung panahon ng COVID, ba't panahon ng krisis, masyadong maliit ang binibigay, masyadong kaunting natutulungan, at panandalian lamang. Kaya naiintindihan ni Africa ang panawagan ng mga PUV driver na taasan ang pasahe dahil sa nangyayaring krisis, pero giit niya na dapat magkaroon pa ng karagdagang aksyon ng pamahalaan para hindi malugmok ang ekonomiya ng bansa. Narito muli si Ibon Foundation Chief Executive Sonny Africa. Naintindihan talaga natin na sa sobrang frustration ng mga tsuper natin, manawagan ng fair hike yan. At lalo na yung piston, alam ko yung piston, nagpipigil yan sa paghingi ng fair hike. Alam nila yung epekto dun sa mga, sa mga karaniwang commuter. Pero syempre, kung iipit na sila, kung hindi nila kaya hintayin yung suporta sa gobyerno, at kung mag-aanunsyo ng gobyerno ng suporta na 5,000 lamang, tapos gasino lang yung makakatanggap, of course, manawagan sila ng fair hike. Sa amin, ang burden siya hindi dapat sa commuter, nasa gobyerno dapat. Alas 5:14 na ho ng hapon, tahasang tinawag ni Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas o ELTA President Orlando Marquez na gatasan ng taong bayan ng mga oil companies dahil sa Oil Deregulation Law. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Marquez na dahil sa naturang batas ay tila naging spokesperson na lamang ng mga kumpanya ng langis ang Department of Energy dahil wala na halos kapangyarihan ng gobyerno na makontrol ang paggalaw ng presyo ng petrolyo. Ayon kay Marquez, ang presyo ng krudo ay nakadepende na lamang sa kung magkano ang ididikta ng mga malalaking kumpanya at laging ang mga ordinaryong manggagawang Pilipino ang naghihirap. Kami po yung nagsiservisyo publiko sa lahat ng trabahador sa sulok ng buong Pilipinas, pero ganito ang entertain ng DOE dahil nga sa batas na deregulation law, yan po yung matagal na naming isinisigaw. Na itong batas na deregulation law, hindi na po batas yan, gatas po, gatasan ang taong bayan. Balita! Boom! Balita! Ipamamahagi ang ayuda ng DSWD para sa mga tricycle drivers sa Maynila sa darating na March 17, araw ho yan ng Martes. Ayon kay Manila Department of Social Welfare Director J. Reyes de la Fuente, ang kanilang tanggapan ang magiging tagapamagitan ng DSWD at ng mga samahan sa transport sector. Paliwanag ni De La Fuente, ang listahan ng mga benepisyaryo kasama ang ilang personal na impormasyon ay magmumula sa Tricycle Regulatory Unit sa mga samahan ng TODA at jeepney drivers. Dagdag pa ng opisyal, tanging ang mga rehistradong miyembro ng TODA o transport groups ang maaaring makinabang sa programa dahil hindi sila lamang ang may opisyal na record sa mga lokal na pamahalaan. Samantala, sabay-sabay na isasagawang pamamahagi ng ayuda sa lahat ng distrito ng Maynila simula alas 7 ng umaga hanggang hapon. Balita! Boom! Balita! Samantala, asahan na ang pagtaas ng presyo ng pandesal.
Sa mga susunod na araw, dulot na rin ang patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Sa panayam sa programang Special on Saturday, sinabi ni Chito Chavez, presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino, na apektado rin ang mga panaderya sa bansa ng krisis sa langis, lalo na para sa mga community bakeries. Ayon kay Chavez, hindi mababago ang quality ng mga pandesal o baked goods, pero posibleng lumiit ang mga ito dahil lalo pang pagtaas ng presyo ng raw materials. Narito ho ang pahayag ng presidente ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na si Ginoong Chito Chavez. Yung mga community bakery na nandoon sa mga mahihirap na lugar, yung mga community-based bakery, yun yung nagkakaroon ng pag-a-adjust sa laki ng kanyang tinapay o laki ng kanyang pandesal dahil nahihirapan ang consumer sa lugar na iyon sa kanilang pagbili. Kinakailangan huwag tumaas ng malaki ang tinapay. Para hindi tumaas ng malaki ito, paliliitin ng konti. Pero sigurado hindi nagbabawas ng ingredient dahil mabaapektuhan ang kalidad ng ating tinapay. Boom Balita! Boom Balita! Libo-libong botante ang nakiisa sa special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City para sa posisyong nabakante ng yumaong si Congressman Romy Acop. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, posibleng maiproklama na ang mananalong kandidato bago mag-alas 6 ng umaga bukas. Sa inisyal na obserbasyon, walang naitalang untoward incident hanggang sa pagtatapos ng botohan kaninang alas 3 ng hapon. Samantala, aabot sa higit 3,500 senior citizens, persons with disabilities at buntis ang nakaboto sa early voting hours. Nakaboto rin ang aabot sa 184 na persons deprived of liberty. Sa opisyal na tala, aabot sa 252,773 ang rehistradong botante sa 8 barangay sa ikalawang distrito ng Antipolo City. Boom Balita! Boom Balita! Sa iba pa natin mga balita, naitala ang pinakamalamig na 7.5 degrees Celsius na temperatura dyan ho yan sa La Trinidad Benguet kaninang madaling araw ng Sabado. Ayon sa DOST Pag-asa, ito na ang pinakamababang temperatura na naitala ngayong 2025-2026 amihan season. 9 degrees Celsius naman ang naitalang temperatura sa Baguio City, 16.2 degrees Celsius sa Abukay, Bataan, at gayon din ho sa Tanay, Rizal. Bukod sa kalapit na mga probinsya, naramdaman din ang malamig na 19.7 degrees Celsius sa Science Garden sa Quezon City. Samantala, ayon sa Pag-asa, ito na ang huling bugso ng malamig na hanging amihan bago ang formal na transition sa panahon ng tag-init. Boom Balita! Boom Balita! Samantala, patay ang isang lalaki sa Iba, Zambales matapos pagsasaksakin ng kanyang mismong pamangkin kahapon ng umaga. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, narinig pa umano ng mga residente ang paghingi ng saklolo ng biktima na may saksak sa kanyang tiyan na bibili lamang sana ng tinapay. Nagawa pa umanong maisugod sa malapit na ospital ang biktima pero kalaunay idineklara na ring patay. Patuloy pang inaalam ang motibo ng suspect sa pananaksak na sa ngayon ay nahaharap sa kasong murder. Boom Balita! Boom Balita! Sugatan ang 11 estudyante matapos sumabog ang isang portable butane stove habang nagdiriwang ng kaarawan sa loob ng isang kainan sa Dagupan City sa Pangasinan. Batay sa ulat, nagkayayaan ang mga estudyante na kumain sa isang restaurant sa Barangay Karanglaan matapos ang kanilang klase upang ipagdiwang ang kaarawan ng isa nilang kasama. Habang kinakantahan na umano ang may kaarawan, biglang sumabog ang portable butane stove sa kanilang mesa dahil sa pinaniniwala ang gas overpressure na lumikha ng fireball na tumama sa mga biktima. Ayon kay Police Captain Eric De La Cruz, commander ng Dagupan City Police Station 2, nagtamo ng mga lapnos o paso ang mga estudyante at agad na isinugod sa ospital. Sa 11 biktima, 8 ang nananatiling nakakonfine habang 2 sa kanila ang nagtamo ng malubhang pinsala at kinakailangang operahan. Nagkaroon na rin ng paunang pag-uusap ang mga pamunuan ng kainan at ang pamilya ng mga biktima hinggil sa insidente. Boom Balita! Boom Balita! Alas 5:21 na ho ng hapon, sumadsad sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra dolyar kahapon.
Sa gitna ho yan ng tensyon sa Middle East, batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsara ang piso sa 59.73 pesos per dollar, mas mahina ng 35 centavos kumpara sa 59.38 pesos noong araw ng Huwebes. Nalampasan nito ang naunang pinakamahinang record na 59 pesos and 50 centavos per dollar noong March 9. Ayon kay Michael Ricafort, Chief Economist ng Rizal Commercial Banking Corporation, isa sa mga dahilan ng paghina ng piso ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dahil sa pangamba sa supply dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Sinabi naman ni Eli Remolona Jr. na patuloy na kumikilos ang BSP sa foreign exchange market upang maiwasan ang biglaang pagbagsak ng halaga ng piso. Boom! Balita! Boom! Balita! Sa iba pa nating mga balita, aaprubahan na sa Senado sa susunod na linggo ang panukalang magbibigay ng emergency power kay Pangulong Bongbong Marcos na suspendehin o bawasan ang excise tax sa produktong petrolyo. Ito ang tiniyak ni Senate President Vicente Sotto III sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis, dulot pa rin na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at matapos sertipikahang urgent ni Pangulong Marcos ang nasabing panukala. Paliwanag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, dahil sertipikado na ito bilang urgent, mabilis na itong maaaprubahan ng mataas na kapulungan at hindi na kailangan sumunod sa 3-day rule sa pag-aaproba ng panukala. Ibig sabihin, pwede na itong maaprubahan sa ikalawatik-atlong pagbasa sa loob lamang ng iisang araw. Una nang sinabi ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Pia Cayetano na aprobado na in principle sa komite ang panukala at inihintay na lang nila ang bersyon ng Kamara para matalakay ito sa plenaryo ng Senado. Boom! Balita! Boom! Balita! Pinagpapaliwanag ng Department of Transportation ang shipping line sa Zamboanga dahil sa hindi umano makatarungang taas pasahe. Iniutos si Transportation Secretary Bani Lopez ang pag-issue ng show cause order sa shipping line matapos umano itong magtaas ng 140% ng pamasahe. Paliwanag ni Secretary Lopez, hindi dahilan ng pagiging deregulated ng mga shipping line para itaas sa hindi makatwirang presyo ang mga pamasahe. Babala ni Secretary Lopez, kapag lumabag ang mga shipping lines sa kautusan ng Department of Transportation at Marina at lumagpas sa 20% fare increase ang shipping vessels, papatawan nito ng kaukulang parusa. Boom! Balita! Boom! Balita! Mamaya ho sa ating pagbabalik, makikibalita ho tayo dyan sa ikalawang distrito ng Antipolo City, kaugnay ng katatapos lamang na special elections. At syempre, mga malalaking balita sa nagdaang linggo atin huyang babalikan sa DZRH Boom Balita Rewind. Ako po inyong nakasama. Ito po si Kyle Bullias ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ilan po muna mga paalala, Pilipinas ang ating oras, alas 5:25 ng hapon. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blues. Amoy kalat, amoy good vibes.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and value show. Kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Balita! Balita! Oras ho natin, eksakto yung punto, alas 5:30 ng hapon. Sa puntong ito, balikan na dako tayo dyan ho sa ikalawang distrito ng Antipolo City. At makikamusta tayo kung dahil natapos na kaninang alas 3 ng hapon itong isinagawang special elections. Nasa ating linya ho si RH23 Edwin Duque. Edwin, kamusta na ang bilangan ng boto para dyan sa special elections? Edwin. Dahil katatapos lang ng sinagawang presko ng pagkita, ito si Comelec Chairman George Bautista, George Comelec. At base dito sa tala, as of 5 p.m., ngayong hapon ay nasa 20% pa lang yung formal na natanggap ng Court of Cabaret
kambas mula sa iba't ibang politician. Mula sa iba't ibang barangay dito sa Antipolo, sa district ng Antipolo. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, disikapin nilang makapag-initial proklama bukas alas 6 ng umaga. Medyo matagal daw dahil umano sa sinagawa itong mano-mano eleksyon. Ay hindi umano sulit na pagboto ng ilang mga residente mula sa mahigit 232,000 botante ay maaaring dahil sa iisa lang yung posisyon na pagpipilian. Kaya ang ilan ay may mga tinamad at ilan naman ay baka dahil doon sa mano-mano ay natagalan sa pag-aantay o pila dahil sa mabagal na proseso nga. Iniyak naman ni Garcia na lahat ng nakita pagkukulang at mga puna ay ayusin para sa sunod na halalan ay mas mapabilis pa ang proseso. Mula umaga hanggang ngayong hapon ay nag-igat pa rin ang opisyal dahil sa personal itong inobserbahan na halalan hanggang sa may maproklama sa anim na tumakbo bilang congressman ng pangalawang distrito. Isinagawa itong congressional election dahil nga doon nasa pagpanaw ni dating Congressman Romeo Acop na may sakop sa mga botante na isang pinakamaraking botante voters or resident sa buong bansa ay dito sa 2nd District ng Antipolo City. Tuloy-tuloy pa rin yung pagpapatay at yung ilang mga barangay na hindi pa na tapos yung bilangan, lalo na yung may mga malalayong barangay ay tutubantay ating kapulisan at tiniyak ng opisyal na makarating ng payapa, matutungan ng maayos yung mga ballot boxes para maiwasan yung anumang mga kaguluhan. Mula dito sa 2nd District ng Antipolo, RS23 Edwin Nagulang sa Bilisaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alright, maraming salamat RH23 Edwin Duque. Boom Balita! Boom Balita! Oras na natin alas 5:34 na ho ng hapon. Mga malalaking balita sa nagdaang linggo atin hong babalikan. Ating himayin dito pa rin yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Diretso na ho tayo sa ating top 3 Story of the Week. Pinalitan na nga si Secretary Cristina Frasco bilang pinuno ng Department of Tourism matapos siyang italaga ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. bilang Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities. Ayon ho kay Palace Press Officer Claire Castro, tututok si Frasco sa pagpapalakas at pagpapatupad ng mga programa sa mga komunidad na nahaharap sa panganib dulot ng climate change at iba pang sakuna. Hahalili naman sa kanya sa pwesto bilang officer in charge sa Department of Tourism si Undersecretary Verna Buensuqueso. Matatandang naging kontrobersyal si Frasco matapos punahin ng ilang kritiko, gayon din ho ng mga mambabatas ang paggamit ng kanyang mga larawan sa mga tourism promotional materials na itinuturing na nilang anyong self-promotion. Samantala nabahala naman ang ilang tourism stakeholders sa posibleng epekto ng biglaang pagpapalit ng liderato sa DOT sa gitna ng preparasyon ng Pilipinas bilang host ng Association of Southeast Asian Nations Summit 2026. Ayon kay Michelle Thailan, founder at president ng Global Business Tourism Association, ikinalulungkot nila ang nasabing hakbang dahil mismong nasaksihan nila kung paano ito magtrabaho. Inilarawan din nila si Frasco bilang visionary at transformative at inaasahan nilang matatapos ito ang kanyang termino upang matiyak na maayos na makukumpleto ang mga nasimulang programa. Samantala, inilarawan naman ng mga hotel groups at tourism marketing organizations ang sitwasyon bilang unsettling at marami ang nagtataka kung bakit kinailangan magkaroon ng transition sa gitna ng mga mahalagang ASEAN engagement. Sa kabila nito, umaasa ang mga stakeholders na ang transition sa liderato ay hindi magiging hadlang sa maayos sa pagpapatakbo ng mga inisyatibang nakasalang na para sa ikauunlad ng turismo sa Pilipinas.
Para naman sa ating top 2 story of the week. Hindi pa rin natatapos ang iringan sa pagitan ni Senate Pro Tempore Ping Lacson at Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay pa rin ang usapin sa West Philippine Sea at investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Inakusahan ni Lacson si Marcoleta na umano'y nagsisilbing tagapagsalita ng China at ng mga kontraktor na sina Sara at Curly Discaya. Mariin namang itinanggi ni Marcoleta ang paratang at sinabing puro ad hominem o personal na pag-aatake ang talumpati ni Lacson at hindi umano tinutugunan ng mga tunay na issue. Naungkat din ni Lacson ang mga umano'y pahayag ni Marcoleta na isuko na lamang daw ang Kalayaan Island Group na bahagi ng West Philippine Sea, isang alegasyong hindi tinanggap ng senador. Una nang kinwestiyon ni Marcoleta kung bakit hindi pa rin pinapatawag ng Blue Ribbon si dating House Speaker Martin Romualdez. Gayon din ang 18 dating security personnel ng puganteng si Zaldico sa investigasyon sa flood control mess. Bukod dito, inalmahan din ni Marcoleta ang mabilis na pagdududa ni Lacson sa kredibilidad ng 18 ex-Marines na umano'y mga dating tauhan ni Ko at nag-deliver ng mali-maletang pera sa ilang politiko at mga opisyal ng pamahalaan. Tugon naman ni Lacson, laging pabida at obsessed si Marcoleta dahil sa mga personal nitong pang-aatake sa kanya at sa pagdepensa umano nito sa China. Pero iginiit ni Marcoleta na wala siyang ibang intensyon kundi ang magkaroon ng resultang investigasyon sa flood control projects, lalo't tinututukan pa rin ito ng taong bayan hanggang ngayon. Binigyang diin naman ni Lacson na hindi totoo ang akusasyon na inililigtas ng komite si Romualdez at sinabing kung binasa lang ni Marcoleta ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee, makikita niya roon ang lahat ng kanyang gustong mangyari. Dahil sa kanilang inirekomenda na ipursige ang fact-finding investigation, imbestigahan ng AMLAC at maghain ng freeze order petition at forfeiture kay Romualdez. Para naman sa ating top 1 story of the week. Yan ho ay sa ating pagbabalik. Pilipinas ang ating oras, 5:39 na ho ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino.
pinatili, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit. RH. 5:47 na ho ng hapon, nagbabalik ang programang DZRH Boom Balita. At para ho sa ating top story of the week dito sa Boom Balita Rewind, umarangkada na ang unang bugso ng malakihang oil price hike nitong linggo na dulot na nagpapatuloy na bakbakan sa Middle East. Kung susumahin ang inutay-utay na oil price hike mula noong araw ng Martes, pumalos hanggang sa higit 24 pesos ang kabuang increase sa kada litro ng diesel, 13 pesos sa gasolina at higit 38 pesos sa kerosene. Kaugnay nito, sisimulan na sa susunod na linggo ang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila. Ang mga benepisyaryo nito ay batay sa hawak na listahan ng mga lokal na pamahalaan na kumuha ng license to operate. Ibig sabihin, hindi kasama sa mga mabibigyan ng ayuda ang mga kolorum na driver. Sa panig naman ng iba pang public utility driver, isinasaayos pa umano ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Tiniyak aniya ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na sa lalong madaling panahon ay masisimulan din ang pamamahagi ng ayuda sa mga PUV driver. Kabilang din sa mga mabibigyan ng fuel subsidy ang mga driver ng bus, UV Express, taxi drivers at mga driver ng Transport Network Vehicle Services o TNVS. Dedesisyonan na sa susunod na linggo ang taas pasahe para naman sa mga pampublikong sasakyan. Ayon pa rin ho kay Lopez, nakapagbigay na ng rekomendasyon ng LTFRB, ngunit ibinalik ito sa kanilang opisina. Ito ay para isa ilalim muli sa pag-aaral ang fare hike upang matiyak na magiging makatwiran nito sa gitna na nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Sinatipikahan na rin ni Pangulong Bongbong Marcos bilang urgent bill ang hirit na bigyan siya ng emergency powers para suspendehin o tapyasan ang excise tax sa petrolyo. Nakapaloob sa House Bill number 8418 na pinahihintulutan ng Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa lahat ng fuel products sa loob ng 6 na buwan. Nakasaad din sa panukalang batas na ang pagbibigay ng emergency powers sa Pangulo ay tatagal lamang ng hanggang December 31, 2028. Unang iginiit ng sektor ng transportasyon na suspendihin muna ang implementasyon ng excise tax para makaagapay ang publiko sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Yan na ho ang mga malalaking balita sa nagdaang linggo atin huyang binalikan ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumal-dumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsoy na balita. Mga chapsoy na balita. Bago lamang ho sa ating chapsoy na balita, magandang hapon muna sa ating mga viewers at listeners sa ating YouTube Live via DZRH News Television. Kaya
Magandang hapon po kina Jasper Hain, kay Kuyang Anthony Carrasco, kay Ginang Teresita Atienza, gayon din ho sa mga nakatambay sa ating Facebook Live. Huwag niyo hong kalimutan mag-follow at mag-subscribe sa aming mga social media account or sa ating YouTube sa DZRH News Television. Meron din ho kaming Facebook page via DZRH News at DZRH News Television. Meron din ho kaming X. Narito. O dating Twitter. Hanapin nyo ho yung aming username na DZRH News at DZRH News. Ganyan din ho ang aming Instagram at TikTok. Para ho sa ating balitang sports, nakakuha na ng panalo ang Ateneo Lady Eagles sa pagtatapos huya ng first round ng eliminations ng UAAP Season 88 Women's Volleyball Tournament. Kasunod ito ng kanilang sweep victory laban sa UE Lady Warriors sa score na 25-19, 25-23 at 25-16. Nanguna ho sa Ateneo si Gian Cuatico na may 13 points with 5 blocks at isang service ace, at sinundan naman ni Ana Hermosura with 10 points. Sa panig naman ho ng University of the East, nagbitiw si Kai Cepada ng 13 points at sinundan ni Van Bangayan with 10 points. Nananatili naman hong winless ang UE Lady Warriors sa pagtatapos ng first round ng elimination. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At papasok lamang din ho ng balitang ito, katatapos lang kasi ng laban naman ng UST Golden Tigresses at ng FEU Lady Tamaraws. Ito ho yung huling una nilang pagharap sa first round ng elimination at pagtatapos na rin ng first round. At na-sweep ho ng UST Golden Tigresses ang FEU sa scores ho yan na 25-16, 25-18 at 25-20. Bukas ho abangan natin ang rematch, finals rematch, para naman sa pagtatapat ng National University Lady Bulldogs, ang defending champions, at of course ang De La Salle University Lady Spikers. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Para naman ho sa balitang showbiz, ibinahagi ni Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao ang kanya umanong hindi magandang experience mula sa isang restaurant matapos siyang masabihan ng hindi maganda ng isang waiter. Sa kanyang social media post, ikinuwento ng beauty queen na kumain sila ng kanyang pamilya sa isang seafood restaurant at mali umano ang dumating na order. Maayos umano nilang ipinaalam sa staff ang pagkakamali, ngunit hindi na raw pwedeng palitan ng order dahil naihanda na ito. Nagpasalamat naman si Tiglao sa ibinigay na complimentary sauce na una nilang inirequest, pero habang pinapahanda na ang pagkain para i-take out, doon na umano niya narinig mula sa isang waiter ang katagang, "Ang kapal ng mukha." Pero sa kabila ho ng insidente, binanggit ni Tiglao na humingi naman ng paumanhin ng assistant manager ng seafood restaurant para sa naging asal ng kanilang tauhan. Kaugnay ho niya, naglabas na rin ho ng statement ang naturang seafood restaurant at humingi ng paumanhin sa beauty queen. Nagsagawa na rin umano sila ng internal review upang matiyak ang professionalism, courtesy at respect mula sa kanilang hanay. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At para naman sa ating kakaibang balita, tipid sa langis baka mo. Mga kabayo, ginamit pang drive-thru. Diyan ho yan sa Bukidnon. Alamin natin anong klaseng conservation measure ba to o pagtitipid. Mula sa kakaibang balita ni Jackie Resho. Jackie?
Ligas na ba diskarte ang mga Pinoy lalo na ngayong tumataas ang presyo ng krudo? Marami ang naghahanap na ng iba't ibang paraan para makatipid sa pagkonsumo nito. Kaya ang mahal na langis ay tila no problem sa ilang horse riders sa Bukidnon. Ito'y matapos matuklasan ng isang motorista sa kanyang pinuntahang drive-thru sa isang fast food chain ay pinilahan na pala ng mga kabayo. Sa viral Facebook post ni Karen Emmy Rose, kinagiliwan nilang mag-anak na nasa loob ng kanyang kotse ang ilang horse riders na bumibili sa drive-thru. At tanging caption pa nga ni Emmy Rose sa kanyang post ay "A usual day in Bukidnon." Maraming netizens ang naaliw at sinabing napapanahon ang naturang video dahil maaari nga daw maging alternatibong transportasyon ang mga kabayo sa harap ng krisis sa langis. May ilan pang nagkomento sa post at sinabing hindi na drive-thru kundi ride-thru na ito. At huwag baliitin dahil iba ang lakas ng horsepower ng mga yan. Sa ngayon, umani na ng 747,000 views, higit sa 3,000 shares at 372 comments ang naturang post ni Emmy Rose. At yan ang aking kakaibang balita. Ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Maraming salamat, Jackie Resio, sa iyong kakaibang balita. 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 Atin na hong balikan ang ating headlines. Balita. Balita. Higit 4 na raang Pilipinong naipit sa tensyon sa gitnang silangan, nakauwi na ng bansa sakay ng chartered flight. Higit 20 pesos sa taas presyo sa diesel at 16 pesos sa gasolina na mumuro sa susunod na linggo. 5,000 pesos na ayuda sa POV drivers hindi sapat, ayon huyan sa Ibon Foundation. Presyo ng pandesal asahang tataas epekto ng ultra oil price hike. Special election sa ikalawang distrito ng Antipolo City natapos na. Mananalong kandidato posibleng iproklama bukas. At pinakamalamig na 7.5 degrees Celsius sa temperatura ngayong amihan season na itala sa La Trinidad, Benguet. Balita. Balita. Iyan na ho ang kabuuan ng ating balitaan dito sa DZRH Boom Balita. Sa pangalan ho ng buong puwersa ng DZRH News, kasama ho ang ating TV Tech at Radio Tech at ng aking kabaro na si Yuel Reyes. Ako po ang inyong nakasama, ito ho si Kyle Bulias ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ho ang programang Spotlight with Sister Ed. Mamaya ho, samahan nyo rin ako sa aking programang Hanap Buhay Diaries. Mamaya ho yung alas 7 ng gabi. Pilipinas ang ating oras, 1 minuto bago mag alas 6 ng gabi. We've got you covered. From the hottest